Alam niyo bang ako na sana ang dapat naging presidente noong 2022? Ito ang matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kontrobersyang bumabalot sa kanya. Sa gitna ng mga alegasyon ni Zambales 1st District Rep Jefferson J.J. Konghun na siya ang ugat ng kaguluhan sa politika dahil sa ambisyong maging Pangulo, isang diretsahang sagot ang ibinato ni VP Sara. Sa kabila ng matibay na suporta ng mga Pilipino at mataas na survey ratings, ipinasya umano ni Duterte di tumakbo bilang Pangulo noong 2022. Buong bayan, solid na para sa akin. Ngunit pinili kong magpatuloy sa aking tungkulin bilang alkalde ng Davao City noong panahong iyon, ani niya. Ngunit para kay Duterte, ang tunay na kaguluhan ay hindi nanggaling sa kanyang desisyon. Bagkus, ito'y dulot ng harassment at terrorism umano ng ilang mambabatas na patuloy na inuusig ang kanyang tanggapan. Lalo pang lumala ang tensyon matapos busisiin ng Kongreso ang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President na para kay Duterte ay isang anyo ng political persecution. Hindi nila ako pwedeng sisihin sa gulong ito, diin niya. Sa kabila ng lahat, nakatakda siyang humarap sa susunod na pagdinig ng Kamara upang harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Nanindigan naman po si National Bureau of Investigation Director Jamie Santiago na hindi po nila ipapadala ang kanilang katanungan kay Vice President Sara Duterte. Kahapon po kasi ay nakatakda sana ang unang investigasyon ng NBI sa controversial na naging pahayag ng Vice Presidente ukol po yan sa pagpatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ngunit hindi sumipot ang ikalawang Pangulo. Sa halip, hiniling ng kampo ni Vice President Sara na maipagpaliban ang kanyang pagdalo. Humingi rin ang kanyang kampo ng kopya ng mga katanungan na maaari daw tanungin ng panel. Kasama na ang kopya ng complaint na inihain laban sa kanya. Pero ayon kay Director Santiago, hindi nila mapagbibigyan ng kahilingan ng Vice Presidente na mabigyan ng kopya ng mga tanong. Ang tanging maibibigay lamang anya ng NBI ay ang kopya ng complaint, habang isang tanong lamang daw ang maaari ring i-advance na ibigay kay Duterte. At ito po ay kung sino daw ang nagbabanta sa kanyang buhay. Kasi ito ang daming tatanong sa amin. Ano ba itong ano? Ba't parang bagang yung isang representante ng Laguna ay parang bagang nagagalit sa inyo? At para bagang sinasabihan kayo ng kung ano-ano. Ipakita mo nga yon, Direk, at nang sa ganoon, yan, kausap niyo po yung Kong J.J. Suarez. Ito, kausap ni Warcoleta si J.J. Suarez. Tingnan nyo ang inaasta nito si Dan Fernandez, ha? Kong Chua, biglang lumapit yung... Epal din, ha? Ay, nakakaasar yung ganyan, no? Meron ka bang tropang ganyan? Hindi naman siya kausap, pasok ng pasok. Epal. Bully ito si Dan Fernandez. Natapik-tapik kayo eh. Patapik-tapik pa. Abogado yan, brad! Abogado, ikaw ano ka? Naku. Hindi ko alam. Hindi ako nanonood ng Bold. Bold Star daw ito. Hindi ko alam, ha? Hindi. But anyway, that's beside the point. Eto po tayo. Abogado, tatapik-tapikin mo. Hindi naman ikaw ang kausap. Ang kausap ko, makikita mo dyan, si Kong J.J. Suarez. Maliwanag yan, ha? Ako, patapik. Ay, naku. Buti mabait ito si Marcoleta at saka abogado. Pag ginawa mo yun sa askal, na tsaka yung walang training, sasapakin ka agad yan. Ay, naku, delikado ka, Dan Fernandez. Best na kayong tatlong Tapos bigla siyang nakialam. Opo. Alam mo kung ano yung pinag-uusap. Visit, Ako, asar na asar din ako sa ganyan. Pasok ng pasok, di naman siya kausap. Usapan ni Kong J.J. Ninyong tatlo. Opo. Hindi, primero si JJ lang. may binulong ako kay kay chairman. Tingnan nyo si Paduano. Epal din, isa pa to. To the rescue, ito lagi si Paduano parang, nag-break ba kayo ng siyota mo? Kasi parati itong galit. High blooding ka pag lagi kang galit. Ikaw, Coach Oli, ganyan. Di! Tawa nga lang ako ng tawa sa mga sa mga dyan. Ito, si Paduano, laging galit. To the rescue pa. Tingnan natin. Pagkatapos, sabi ni nako. Kong J.J. Ay. Stoy, umalis ka nga dyan. Usapan ng matatalino yan. Hindi naman matalino
ba si Dan Fernandez? Pero wag ka na umepal dyan, Paduano. Bida-bida rin eh. Hindi mo nga natanong si si PRRD. Jay. Kung Dan, sabi niya, pwede ba kanyang makiusap naman ako, sabi niya, kasi pagka ikaw ang nagpapaliwanag, kung ikaw ay abogado, sabi niya gano'n. Opo. Parang yung mga puntos namin ay nawawalan na kami ng parang yung sa amin ay baliwala lahat. Opo. Ay, ang punto dito ni Dan Fernandez, pagka nagpapaliwanag ka, yung aming puntos, nawawala, nababaliwala. Kasi yung puntos nyo kabobohan. Hindi, di ba? Pag kami nagsasalita, pagkatapos niya magsalita, kung magsasalita naman yung isa, bakit mawawala yung puntos nyo kung parehas namang may lalim yung sinasabi ninyo? Kaya lang nawawala yung puntos mo kasi mababaw. Mababaw yung ninyo. Wala yan sa abogado kasi sinasabi ni Dan Fernandez, como abogado ka. Hindi, pag nagsalita ka ba, sasabihin mo abogado? May nakakausap naman akong abogado. Pero hindi naman siguro nawawala yung puntos ko pagka abogado na nakausap ko. Depende lang din yan. Ampaw kasi mga pinagsasabi nyo, kaya nawawala na ng saysay. Sana naman ay mabigyan naman kami kanya ng Sabi ko, Kong Jay, kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman, kapag ako ay nagbibigay ng komento at saka kung ano yung gusto kong i-emphasize sa aking pagsasalita, Opo. ito'y binabato ko sa chairman eh. Mamaya, huwag kalimutan na standby yung itong awayang Marcos at Tamba at sundalong pinagre-resign. Pag hindi kakampi ni Marcos, Hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo, kung ganito. Opo. Kaya lang sabi niya, yung parang namamaliit kami, parang gano'n. So, ina-assure ko siya na wag mo namang isipin ka kung gano'n kasi kailangan naman kasi Ito, kagwapo nito si Dan Fernandez, insecure pala, no? Iniisip niya, wag minamaliit. Hindi ka minamaliit. Pero ito ay democratic country tayo. May demokrasya po ang bansang Pilipinas. Baka nakakalimutan mo, may karapatan kayong magsalita. Pero may karapatan din magsalita yung iba. Ang problema kasi sa inyo, Quadcom, pag may iba na nagsasalita at iba na ang tono, hindi sabay sa tono ninyo, natitreten kayo. Kung hindi kayo magdi-declare ng 1-minute suspension, sisigawan ninyo, babarahin ninyo, hindi po ganyan. Hayaan kayo magsalita, hayaan mo magsalita yung resource person. At congressman din yan, may kanya-kanya kayo. Kasi kayo ganyan gusto ninyo, ito, pansinin nyo, gusto nitong mga taga-Quadcom, umuo lang ng umuo. Pag may sinabi sila, Kaya nga sabi ko kayo, aminin nyo na, kayo pumatay kay Jose Rizal. Pag pinatawag kayo dyan, umuo lang kayo umuo. Pag tinanong, kasabwat ka ba sa pagpatay kay Magellan, aminin nyo na rin. Wala kakontrahin ka lang ng mga yan. Di ba? Di umuo ka na lang ng umuo, tapos magkita na lang sa korte, walang mangyayari dyan. Ilabas natin kung ano yung legality. Hindi naman ako pwedeng Paduano, kala mo, naiinis ako talaga. Kayo ba? Maano to masyado? Pasok ng wala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa merong legal basis. So yun pala yung paksa nyo ni Kong JJ. Yun ang paksa ko kasi parang medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi naman siguro nagdaramdam, maring nag-voice out lang po sa inyo. Nag-voice out, maring naghihinanakit sa kasi kung halimbawa ni Race ko ito, parang yung sinabi niya, maaring mawala ng visa. Masasapawan, parang gano'n. Maring masapawan, maring ganito. So, yun ang kanyang Sa akin naman, may konting validity. Tama pero naman, kailangan ipaliwanag ko na pero kailangan din nating ihayag talaga at sana nga, yung iniisip ko na dapat pagtalunan para lumitaw kung alin talaga yung healthy discussion. Hindi kasi alam mo, nasanay yung mga yan, Marcoleta. Kong Marcoleta, nasanay yung mga yan nang hindi kinokontra. Ay, back up kami ni Tamba. Huwag kayong kokontra. Gusto nyong maano-ano? Parang ganun
discussion nang hindi na minamaliit yung isa o maaaring nasasapawan yung iba, wala doon sana yung punto. Kung hindi, issue for issue, para sa ganon, ang pinaka-direction, makinabang ang tao. Lumutang Sa talaga puntong tama. yun, Yung lumilingo na sa siya. puntang yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan ko. Hindi siya Yan, nasama sa bigla Pal. niya akong ginanon. Sabi Anong niya, tawag? ikaw Sige nga, kayo ilagay nyo. Anong tawag nyo sa ginagawa ni Dan Fernandez? Pakilagay sa comment section. naman sabi niya, Nung umpisa, parang hindi niyo pa pinapansin. Di ba? Oo. ikaw naman, kanyang ganun eh. Oo. Yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. Kasi siya nagtataka, anong akong programa mo? Oho. Saan ka nagpo-program? Hindi pupunta ka kanya sa ganito, may kinausap kang mayor, alam mo namang alam mo namang kalabang ko yun. Oho. Hindi mo dapat ginagawa yun. Ganon? Pagka may kalabang mayor, hindi dapat kinakausap kasi magkakasama kayo dyan? Ganon? So, ibig sabihin, ang gusto mong kausapin lang ni Marcoleta, si Marcos? Kasi kalaban nyo ang Duterte, wag ninyo ang kausapin si Duterte. Kalaban nila yon. Gusto mong kausap nila si Martin lang? O, wag mo kakausapin si Sara, ha? Kalaban nila yon. Ganon? Ay, parang bata. Di ba? Parang bata, di ba? Ay, wag mong kausapin yan. Hindi kami bati. Wag mo anuhin yan epal yan. Wag mong kausapin. Pag kinausap mo yan, hindi kami bati, hindi na rin tayo bati. Pambihira, parang bata ito si Dan Fernandez, Oo. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Bakit ako nagpupunta sa mga munisipyo? Siyempre po. Dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking kagustuhan na, Ay, alam mo karapatan mo yun eh. Karapatan mo yan. Hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Sabi niya? Sabi niya. So wala ginalaman po sa... Wala- Bully. Bully ito si Dan Fernandez. Huwag mong kakausapin yung mayor na kalaban niya. Ay, bully ka. Bully ka. Ay, ako nga, kinakausap ko yung mga kalaban ng Banateros. Wala namang problema eh. Ang importante rito, hindi ka nagpapagamit sa mali. Ganun lang yun eh. Ano ngayon? I mean, grow up. Dan Fernandez, tanda mo na, congressman ka pa para kang bata. Kinalaman sa issue eh. At Kahit meron minsan- daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabagat makapalang tao talaga eh. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng, alam kong Laguna yun. Oo nga, taga-roon siya. Alam kong kandidato siya pagka-gobernador. Oo. Ako ba naman, hindi ko naiintindihan. Unang-una, hindi ko gagawin yon. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Opo, wala kayong wala naman akong pakialam doon sa local issues doon din sa local issue kung magkakalaban sila o hindi. Kinakailangan bang humingi ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino pupuntahan ko at saka hindi ko pupuntahan? Hindi maganda yon. Hindi maganda. I mean, you are professionals, no? Yung ganung asta, alam mo, hindi lang parang bata yan. Ugaling insecure yan. Di ba? May mga ganyan kayong kaibigan, napaka-insecure. Huwag natin kausapin yan, hindi namin bati. Kalaban yan. Parang